at mga diakono sa iglesia. Okay. Lesson 14 na tayo. Bali, 4 na lang na lesson at matapos ang series na ito. Ang organisasyon ng iglesia. Number 3. Ang mga gawain ng mga alam natin na sa Biblia, isa lang talaga ang sinasabi na tunay at totoong iglesia. Isa lang yan. Wala nang iba. Alam natin na si Hesukristo ang ulo. Naka-record yan sa banal na kasulatan. At ang ating tanggapan o yung punong himpilan ay sa langit. Hindi tayo sa iba, tulad sa ibang mga sikta rito na mayroon silang headquarters, lalo sa Amerika. Doon ang marami kung saan sana sulok ng mundo. Pero ang Church of Christ, wala rito sa lupa. Doon tayo sa langit. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. At ang bagong tipan, o ang bagong testamento, yan ang ating binabatayan o ating pag-aaral ay dyan natin kinukuha sa bagong tipan ng Biblia. Ang isang tunay na iglesia ay yung Church of Christ. Di ba? Makaliwanag yan, nakalagay yan. Sabi niya, itatayo niya ang kanyang iglesia. Yan ang tunay, kaisa-isa tunay na iglesia. At siya ang ulo. Makita natin dyan. Tayo ang katawan. Ayon din sa banal na kasulatan na makita natin mamaya yan. Tungayan natin. Sabi niya. Ang ating, sabi niya, Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Wala rito sa lupa. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya maliwanag yan. Ang ating pagkamamamayan, citizenship natin doon sa langit. Wala rito sa lupa. Ito ang ating binabatayan, ang Biblia. Pero dito tayo ngayon sa bagong tipan. Ito ang ating konstitusyon o ang mga batas na ginagamit natin sa iglesia. Dito natin kinukuha sa bagong testamento. Dahil dito na po tayo, ito ang tinuturo ng ating Panginoon. Tapos na tayo doon sa lumang tipan. Kaya pinalitan niya na ito ng bagong tipan. Doon sa Colosas 2:14, ipinako niya na yung lumang tipan. O yung lumang kautusan na galing sa lumang tipan. Ang organisasyon o pamamahala sa iglesia, ang ulo ay si Kristo. Alam natin yan, di ba? Tapos ang sumunod yan, mga matatanda, obispo o pastor. Ang sumunod yan, mga diakono. Sakop ng diakono ang mga ministro, saka mga ebanghelista. At ang sumunod yan ay yung mga kaanib o yung mga kapatiran. Kaya mula kay Kristo, dumating sa mga matatanda, at mula sa matatanda, dumating ang diakono, at mula sa diakono ay ang mga kapatiran. Iyan ang organizational chart ng iglesia. Ito ang binabasihan natin. Si Kristo ang ulo, may official na itinalaga, nasa Biblia rin yan. Sa mga matanda at may mga diakono at may mga sakop. Kaya yan po ang pamamahala sa iglesia. Ang bawat kongregasyon na organisado na ay pinangungunahan ng mga matatanda. Elders, marami ito. Hindi pwede isa.
dalawa o mahigit pa. There is a plurality of elders sa isang kongregasyon na fully organized. Sila din ay tinatawag na mga pastor o pastors o shepherds o pastol, iba rin itong pastors. Kasi itong pastor, mga matatanda ito. Presbyters, isa lang sila pangalan yan, overseers at bishop. Isa lang kategorya yan, mga matatanda yan. Yan ang kanilang mga pangalan na nakatalaga o nakasulat sa banal na kasulatan. Yung mga tao lamang o kapatiran na makuha ng itong mga kwalifikasyon, kasi may kwalifikasyon. Yan ang binigay ng Panginoon, mga kwalifikasyon para siya ay makapanilbihan o makapaglingkod sa pinaka-importante na lugar sa iglesia. Yan ang kanyang papel. May kwalifikasyon na dapat niyang malampasan dyan o makuha. Sa leksyon natin ito, basabi natin dito pag-aralan natin ang gawain ng mga matanda at saka mga diakono. Kaya punta na po tayo sa kanila mga gawain. Elders in every church. Mga matatanda sa bawat iglesia. Kaya dapat may matatanda sa bawat iglesia para maging organisado. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Ang kanyang iglesia ay maging organisado. Alam niyo itong 7 diakono na pinili doon sa mga gawa, 6 po. At ito ang sinasabi. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, Parmina, si Nicolas, na taga-Antioquia na naging Hudyo. Ito ang mga diakono ang sumunod doon sa mga matatanda na inihalal. Dahil hindi magampanan ng mga matatanda ang mga gawain doon sa Jerusalem, nag-alal sila ng mga diakono upang silang mga siwa. Dahil may malaking gutom doon para sila ang utusan ng mga matatanda sa paglingkod doon sa mga kapatiran. Kaya ang mga diakono, dikon, ang kahulugan nito ay alipin o utusan. Yan ang kahulugan yan ng diakono. Kaya dito na po tayo sa pag-aaral natin. Ang mga matatanda ay mayroon silang hinahawakan napaka-tinding bagay sa loob ng iglesia. Silang humahawak yan. Responsibilidad nila na kung ano mangyari sa iglesia, sila ang mananagot dyan. Dahil silang inihalal upang ayusin ang buong iglesia o yung kanyang sakop na iglesia. Sila ang mga taga-ayos dyan. Sila ang magpastol ng kawan. Mabasa natin sa Gawa 20:28 at saka sa 1 Pedro 5:1-4. Mabasa natin mamaya sa banal na kasulatan. Kailangan bantayan nila ang mga kaluluwa. Unang mga kapatiran, mga membro, sa Hebreo 3:17. Sila ang dapat managot sa bawat kaluluwa na pangalagaan nila. Sila ang managot dyan. Accountable sila. Kasi sila ang binigyan ng karapatan sa iglesia upang tingnan ang kawan. Kaya ang mga kapatiran ay sa kanilang sakop. At sila ang mamahala dyan o magbigay ng guidance sa bawat isa. Kaya gaanong kalaking responsibilidad ang pinaharap ng isang
ng mga matatanda sa iglesia. Malaking responsibilidad yan. Hindi basta-basta. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan? Kaya natin ito. Sa mga gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Silang magpakain, ingatan nila ang iglesyang ito. Kaya itinalaga sila ng Panginoon, may mga kwalifikasyon upang magampanan nila ang kanilang gawain. Dahil yan ay utos ng Panginoon, nakasulat na sa banal na kasulatan. Pakanin nila at saka ingatan nila. Ingatan nila ang kanilang mga sarili at ang buong kawan. Ang mga matatanda ay mga pastol ng Iglesia ng Diyos. Sa 1 Pedro 5:1-4, mabasa natin. Sabi, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Hindi na naman ang gaya ng kayo'y may pagka-Panginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalhatian. Ito ang kanilang mga gawain. Hindi sila na maging Panginoon sa loob ng iglesia, kundi sila ay maging uliran. Best example sila sa iglesia. Uliran ng kawan. Kaya ang mga kwalifikasyon nila ay batay din doon sa kanilang mga buhay. Kung sila ba ay ganap na maging isang matatanda sa iglesia. Ang sabi ng kasulatan sa Hebreo 3:17, alalahanin ninyo ang magkaroon na pagpupuno sa inyo na siyang magsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Kaya maging uliran sila, tularan ang kanilang pananampalataya. Dahil hindi basta-basta ang isang maging matanda sa iglesia. 22 ang kwalifikasyon niya para mahalal siya na maging isang matanda sa iglesia. Ang dami niya. Kaya ang matanda is accountable, responsible, and answerable. Ito ang katangian ng isang matanda o isang elder sa iglesia. Siya ang managot yan. Siya ang may responsibilidad. At siya ang managot. Accountable o managot. Answerable. Siya ang kung ano ang tanong dyan, siya ang sasagot dyan. Pangunahan nila ang iglesia. Yan ang gawain ng matanda. 1 Tesalonica, Kabanata 5, talata 12 hanggang 13. Sila ang manguna na mahusay. Sila na mahusay manguna ay dapat suportahin ng iglesia. Dahil sa kanilang kahusayan, they will to be supported ng iglesia. Sa 1 Timoteo,
Kabanata 5, talata 17 hanggang 18. Ang mga Kristiyanos o mga kapatiran ay alalahanin nila kung sino ang namumuno sa kanila. Yung sa Hebreos 13:7 kanina binasa natin na dapat silang tularan ng mga kapatiran. Alalahanin nila yon, tandaan nila yung mga itinuro sa kanila ng mga matatanda. Kasi sila ang namumuno. Sundin nila. Ang mga kapatiran o mga miyembro sa kongregasyon ay kailangan sumunod kung sino ang namumuno sa kanila. Doon pa rin sa Hebreo 13:17. Mabasa din natin yan. Ang mga matatanda ay mayroon silang mahalaga pagdating sa mga opinyon. Mayroon silang dapat gampanan dyan pagdating sa mga opinyon sa loob ng iglesia. Pero kailangan sila ay hindi maging diktador sa loob ng iglesia. Ang opinyon nila ay batay doon sa kaayusan. Hindi yung one-sided ang isang matanda, kundi both sides pag-aralan niya upang masolba nila ang problema kung mayroon man sa loob ng iglesia. Hindi siya maging diktador pagdating sa mga opinion o sa mga pag-iisip. Kaya kailangan maging mahinahon sila. Isa sa nila sa kwalifikasyon ang maging mahinahon. Sa 1 Tesalonica chapter 5 verse 12 ang sabi, datapwat ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Kaya sa mga kapatiran, kung may mga matatanda sa iglesia, mahalin natin. Mahalin natin yan. Huwag tayong magsagot-sagot kung ano dyan. Dahil sila ay nangagpapagal para sa ating mga kaluluwa. Pakanin niya ang iglesia. Kaya kung ano ang ginagawa nila, dahil iyan ay isa sa kwalifikasyon nila na mahinahon sila, ay magkaroon tayo ng kapayapaan dyan. Kaya mahalin natin kung mayroon man tayong matatanda sa iglesia para maging organisado ang iglesia ng ating Panginoon. At iyan ang utos ng ating Diyos, si Jesucristo. Ang Biblia, salita ng Diyos para sa lahat. Masama ka man o mabuti, membro ka man o hindi membro, para sa lahat ang salita ng Diyos. Sa 1 Timoteo, Kabanata 5, talata 17, ang mga matanda na nagsipamamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayo ng kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Kaya isa ito sa gawain ng matanda. Kasi ang kanilang pagtuturo ay batay sa Biblia. Ang isa sa kwalifikasyon na ay makapagturo, able to teach. Kaya isa yan sa kanyang katangian. At sabi pa sa 18, kapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mo lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Kaya talagang yan, yung scriptural yan, na ang mga preacher ay dapat nating tulungan. Nagpapagalan sila. Tulungan natin kasi sila ang nagtuturo. Ito, sana natama rin ito sa mga matatanda. Pero kasama dito ang mga preacher na nag-preach sa isang kongregasyon na dapat bigyan natin ng karapat-dapat para sa kanya. Biblical yan eh.
Okay lang yun, mga voluntaryo na preacher, walang tinatanggap dahil ang kanilang panahon talaga sa Panginoon. Wala silang panahon na mag-upahan pa sila, wala. Mayroong mga preacher na ganyan. Patuloy lang sila. Walang tinatanggap yan. Dahil doon sila nakatuon sa sabi ng ating Panginoon na ituro ang lahat ng mga alam natin ukol sa Kanya. Ito ang mga sa iglesia. Ang mga matatanda, sila po ang mangunguna dyan kung paano disfellowshipping. Ito kung ang isang kapatiran ay naliligaw sa landas, ang sabi ng banal na kasulatan, kausapin muna siya ng preacher o kung sino man ang mga kapatiran. Kung ayaw maniwala sa iyo, magdala ka ng 2 o 3 upang kausapin siya. Kung ayaw pa rin niya maniwala, idulog mo na sa iglesia. Dito ngayon papasok ang mga matatanda. When it comes to opinion. Dahil dito sila mapakinabangan ang mga matatanda nito. Sa 1 Corinto, makita natin dyan. Anong sinasabi? Upang ang ganyan na ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ito sa mga kapatiran ito na naliligaw ng landas. Mayroong 3 tayong paraan na gagawin para hindi maibigay kay Satanas ang kanyang panig. Kaya makita natin dyan. Kung ang matanda ay magkasala, ay kailangan natin silang pagsabihan din. May katuran tayo. May mga kapatiran na pwede tayo magsalita sa kanila. Pero ang mga akusasyon nito, kailangan suportahan ng mga testigo o sa 1 Timoteo 5:19-20. Kasi mga matanda, kahit sila ay namamahala sa iglesia, siyempre tao rin sila. Magkasala din sila. Kaya pwede nating sawayin yan ang mga matatanda. Ang mga matatanda, kailangan bantayan nila ang iglesia sa mga false teachers o mga bulaang propita. Makita natin dyan sa Tito 1:9, sa Roma 16:17-18. Sila ang tagabantay sa atin. Bantayan nyo ang kawan. Kaya ang isa ka-kwalifikasyon ng elder ay makapagturo siya ng magandang balita. Lalo na mga doktrinal na turo sa iglesia. Kailangan malaman na yan para sa mga bulaang propita na nagtuturo kung ano-ano na wala naman sa Biblia. Yan ang isang malagang bagay na gawain ng matatanda. At ang mga matatanda, kailangan sila ang manguna sa iglesia sa pagdisiplina. Yan sinasabi ko kanina. Sa pagdisiplina, sila ang mangunguna. Tapos sasamahan ng mga diakono, kasama na rin ang mga kapatiran. Pero ang mangunguna ay ang mga matatanda. So, mabasa natin sa 1 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 2, at sa Tesalonica 3. Mabasa natin dyan maya. Ang sabi dyan, laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. Sila na mga nagkasala ay paalalahanan mo sa harap ng lahat upang ang iba na may mga takot. Kaya kung may mga kasalanan tayo na nakita sa mga matatanda, kailangan mayroong patunay dyan. 2 o 3 saksi. Yan ang sinasabi doon sa 1 Timoteo 5:19-20. Kaya may 2 saksi dyan laban sa kanila. O anong sabi ng banal na kasulatan? Basahin natin ito. Sa Tito 1:9, na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. Sapagkat may marami mga suwail
na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na sa mga batas. Ito yung mga pagtutuli. Kasi tinuturo pa nila ito. Kaya mga matatanda dyan, mga doktrinal na problema, kailangan sila ang sagot dyan. Ang mga nagsisalangsang, magsalita sila ng kabutihan. Dahil wala na tayo sa pagtutuli. Sa panahon pa ni Moses yan. Panahon na tayo ni Kristo ngayon. Pag-ibig na ang namamalagi sa atin. Oh. Ito kanina yung ano. Oh. Sabi niya, kung ang isang kapatid ay nagkakasala o naliligaw ang kanyang buhay at hindi siya nabubuhay ayon sa kanyang pagkakristyano, ay kailangan malaman natin ito sa 2 Thessalonians 3:6. Sabi, aming iniutos nga sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Paalaala ito na pag may mga kapatid na hindi lumalakad ayon sa kaayusan, kailangan iwasan natin ito. Maghiwalay tayo sa kanila. Umiiwas tayo. Dahil iniingatan natin ang pangalan ng iglesia ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayo magpadamay. Ito naman ang mga diakono. Ang diakono ay mga utusan o mga alipin ng iglesia o alila ng iglesia. Ang katagang deacon ay utusan o ministro. Kasi nasa kategorya nila yan. Ang sa deacon. Sa kabuhan, ang bawat Kristiyano ay utusan o alipin. Ministro ang bawat Kristiyano. Lahat tayo. Babae, lalaki, pwede tayo magdala ng salita ng Diyos. Pero may mga lugar kung saan tayo aayon. Ang mga lalaki, siyempre sila dyan sa pulpit preaching. Ang mga babae, sila naman sa mga Bible class o Sunday school teacher. Yan ang mga lugar nila. Kaya sa kabuuan, lahat tayo ng Kristiyanos ay mga utusan o ministro ng ating Panginoon. Dalawa lamang ang nakasulat sa Biblia tungkol dito sa diakono. Dito sa Pilipos 1:1, tsaka sa 1 Timoteo, Kabanata 3, mula sa 8, talata 8 hanggang 12. Dalawang salita yan na tinatawag na ang diakono ay mga alipin. Ang biblical deacon, ito sa 1 Timoteo 3:8-13. Anong sinasabi dito? Gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay. Hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan. Nainingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagayoy mamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Ito ang asawa ng diakono. Yung mga babae na ito. Sila ang asawa ng diakono. Kaya dapat sila ay mahuhusay din. At hindi palabintangin, mapagpigil at tapat sa lahat ng mga bagay. Kaya kung ang diakono, ang asawa niya ay hindi mahusay, mga palabintangin, ano natin ito sa opposite side, hindi siya pwede maging diakono. Dahil hindi niya kaya pangalagaan ng kanyang pamamahay. Kaya isa yan sa
kanyang kapintasan. Maging asawa ang mga diakono ng tig-isa lamang na babae. Napamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang sariling mga sangbahayan. Isang asawa, isa ito sa kanyang kwalifikasyon. Tig-isa lamang na babae. Kaya, ang diakono, may isang asawa yan. At ang mga asawa na yan ay dapat mga mahusay at sumusunod sa kanyang pag-uutos, sakop niya. Sapagkat ang mga namamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nangagtamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na kay Kristo. Kaya ang diakono dapat namamahalang mabuti sa kanyang sambahayan para siya ay respetuhin ng mga nasa iglesia. Anong sabi ng banal na kasulatan? Filipos 1:1. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin, yan sabi ko na, ni Kristo Hesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Hesus na nanga sa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono. Kaya dito sa Filipos 1, ito ang isang talata na ang mga Kristiyanos ay mga alipin tayo. Si Pablo at si Timoteo, mga alipin yan. Sila ang tagapamahagi ng salita ng Diyos. Ang konteksto na binasa natin, nagpapahayag na mayroong mga espesyal na klase ng utusan na sina Pablo at saka marami pa mga kapatiran. Ang kwalifikasyon ay binibigay ito, pero hindi ito dapat ibigay sa bawat Kristiyanos dahil may mga kwalifikasyon lang ang doon sa mga namamahala sa atin. Lalo doon sa mga matatanda, sa mga diakono. Hindi ito aplikado sa atin dahil sila ang hinalal natin o hinirang sila ng Panginoon na sila ang mamumuno sa iglesia. Tayo na mga Kristiyano, tayo susunod lamang kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon. Merong mga hindi naman karamihan na kwalifikasyon sa mga diakono tulad sa elders. Kasi ang elders, 22 ang kwalifikasyon para maging isang matanda sa iglesia. Kaya mabasa natin dyan, dito sa kwalifikasyon ng diakono, 1 Timoteo 3:8-13. Ang reverend, ang sabi dito sa American Standard Version, grave. One who is reverent is one who is serious-minded about spiritual matters. He has his mind set on the things which are above. Sa Kolosas, babasa natin yan sa Kolosas 3:1-2. Anong sabi? Sa Kolosas 3:1-2. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kaya pag ang isang matanda o mga diakono sa iglesia, kailangan ang kanilang pag-iisip ay doon sa taas. Huwag dito yung sa lupa na mga makasira pa sa atin. Hindi yung nasa ibabaw ng lupa ang bigyan natin ng pansin. Dahil may pananampalataya tayo. Na tayo ay kukunin ng ating Panginoon. At ang ating pananampalataya doon sa langit. Doon ang ating headquarters. Kaya hanapin natin yung nasa taas, huwag yung dito sa baba na makasisira pa sa atin. Hindi dalawang dila, double tongue. A deacon must tell the truth under all circumstances. He will not say one thing today and another tomorrow. Nor will he say one thing for your face
but the opposite behind your back. No liar can go to heaven. Makita natin dyan. Efesio 4:25. Pahayag 21:8 tapos talata 27. Iyan ang mga diakono. Hindi dapat madaldal o dubultang. Kasi iyan ang sinasabi dyan. Hindi manginginom. Kasi isa sa kwalifikasyon nila yan. Ilan lang itong kwalifikasyon ng mga diakono kumpara doon sa mga matatanda. Hindi siya manginginom. Pero ang sinasabi dito na wine sa banal na kasulatan ay yung hindi pa na ferment o hindi pa tumagal or unfermented. Kasi ang wine dito na ginagamit sa banal na kasulatan, yung grape juice, yung bagong katas ng grapes, yun ang wine doon na hindi makalalasing yan. Kasi hindi pa sa ferment, hindi pa siya tumagal. Kaya ito ang sinasabi dito na wine, the intoxicating o fermented wine. Ito ang intoxicating na mahilo ka na pag ininom mo na yung wine na fermented. Kaya yung wine na sinasabi dito, yung bagong piga na ubas. Hindi pa siya nahaluan ng kung ano-ano. May mga yeast para maging alcohol. Kaya iyan ang sinasabi dito sa diakono. Not given too much wine. Kaya ang mga diakono, ayon kay Timoteo, sinasabi dito, gayon din naman ang mga diakono dapat ay mahuhusay. Hindi dalawang dila. Hindi mahilig sa maraming alak. Hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan. Hindi dalawang dila. Ano ka parang mahilig ka marami na tayong mga marites ngayon. Kaya hindi dapat ang diakono maging ganito. Hindi sakim sa pira, ito ang ano ng diakono. Hindi sa maibigin sa pira. At ang kanyang gusto sa buhay ay hindi na makakuha ng marami na pira at mga ari-arian. Babasa natin sa 1 Timoteo 6:6 hanggang 11. Tsaka sa 1 Juan 2:15-17. Kaya kailangan siya ay hindi maramot sa kanyang sariling pira o yung sa iglesia na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga. Yan ang isa sa kwalifikasyon ng diakono. Hindi siya maramot, hindi sakim sa pira. Hinahawakan niya ang kanyang pananampalataya ng totoo o pure conscience. Na sa kanyang konsensya ay walang bahid na kung ano-ano pa, kundi totoo ang kanyang pananampalataya. At makitaan siya na siya ay matibay sa kanyang pananampalataya. At alam niya ang Biblia na ito ang kanyang disenyo sa kanyang buhay pagkatapos sa kanyang pagtanggap bilang maging diakono. Kailangan mahusay siya sa Biblia at ang kanyang pananampalataya ay buhay na buhay at walang bahid na kung ano-ano pa ang kanyang pagtiwala sa ating Panginoon. Ito ang pira kasi, ito ang ginagamit ng dyablo para maihiwalay tayo sa Diyos. Ito kayo ang pangunahin na material na matindi ito. Ito ang maraming naliligaw. Maraming sumusunod sa pira na ito. Ito na ang ginagawa nilang Diyos. Hindi na nila naalaala na ang Diyos na doon ang galing ang pira. Dapat alalahanin nila yan. Kaya ito sa mga nahalal na mga matanda at mga diakono sa iglesia, dapat wala sila rito. Hindi sila rito na mga kategorya. Kasi itong mainit na isyu ngayon.
Maraming nanakaw, maraming pumapatay ng dahil sa ginagamit ng diablo nito. Kaya iwasan natin. Kasi baka diyan tayo maihiwalay sa ating Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Doon kanina sa kwalifikasyon, 1 Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya yan ang ginagamit ng diablo. Kasi epektibo. Nakikita niya. Mga balita kan sa TV, radyo, lahat. Pagnanakaw, pagpapatay, pagsisinungaling, mga opisyal sa gobyerno, lang dahil sa pira. Nangasinsay sila. Sa pananampalataya, kalaya mo yan? Wala na silang pananampalataya. Nakalimutan na nila. At marami kalumbayan ang darating sa buhay nila. Wala silang kapanatagan yan. Pag namatay sila dyan, diretso na sila sa impyerno. Doon sila sa Hades, kung saan may pagdurusa. Doon sila punta. At hintayin nila ang Panginoon sa ikalawang pagdating para husgahan na sila at ituloy na sila doon sa dagat-dagatang apoy. Yan ang sa kanila na mangyari. Pero dahil sa ang Panginoon gusto niya mailigtas ang lahat, kaya naghalan ng matatanda at mga diakono at may mga preacher at may mga kapatiran na nakapag-aral sa Biblia, sambutin natin ito sila. Ito mga nangasinsay sa pananampalataya at nagkaroon sila ng maraming kalumbayan. Mag-conduct tayo ng Bible study. Yan ang kailangan sa kanila. Dahil yan ang ating gawain. Ang mga diakono, kailangan patunayan mo na sila. Testingin natin kung sila ba ay karapat-dapat sa posisyon na maging diakono. Ang mga tao lamang na nakita ang kanilang kakayahan at mayroong pag-ibig sa Panginoon na hindi maligaw ito, steady ang kanilang pag-ibig, sa kanilang pananampalataya na nagpapatuloy, ay maging isang diakono. Yan ang kwalifikasyon niya. Testingan mo na sila, patunayan kung sila ba'y karapat-dapat. At sila, kung magkaroon ng ganitong mga kwalifikasyon, pipiliin na sila na maging diakono. Ang diakono, asawa ng isang babae, husband of one wife. Ito, hindi pwede na walang posibilidad na ang isang babae ay maging dikon. Kaya ang babae, hindi siya maging asawa ng isang asawa. Cannot be the husband of a wife. Ang diakono ay kailangan na nakapag-asawa according to the scripture. Biblical married. Anong biblical married na ito? Nagpakasal kayo. Sa gobyerno, nagpakasal kayo. At mayroong seremonya na gagamitin sa iglesia para sila ay tanghalin na mag-asawa. Isa rin ito sa explanation doon sa mga elders. Pero ito para sa deacon ito. Kaya, ang pagpili ng deacon, kailangan may subject of selection. Talagang matindi na pagsisiyasat yan. Ang isang maging deacon, kailangan alamin kung siya ba ay karapat-dapat. Kailangan malaman natin ang kanyang buhay, kung siya ba ay may kakayahan, asawa ng isang babae, at naikasal sila sa civil wedding kasi kailangan magpasakop tayo sa pamahalaan. Roma 13, diyan tayo magpasakop tayo sa pamahalaan. Kaya kailangan matindi ang pagpili sa isang diakono. Hindi basta-basta ito.
at asawa sa ng isang babae. Oh, pronouncement na, husband and wife. At ito ang sinasabi, 1 Corinto 7:39. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Kaya itong sinasabi, na pag namatay yung asawa ng matatanda at asawa ng deacon o ang maging Kristiyanos man, tayo ng mga kapatiran, ay mayroon na tayong kalayaan sa pagpili kung sinong asasawahin natin. Kasi kanino man eh. Pero magandang asawin yung nasa loob mismo ng iglesia. Iyon ang maganda para patuloy ang pananampalataya na tapat. Kaya habang buhay ang asawa, natatalian yung lalaki. Ganon din ang babae. Pero once na namatay na, mayroon ng kalayaan ang bawat isa. Yan ang kautusan sa 1 Corinto, sa sinulat ni Pablo, Kabanata 7, talata 39. Yan. Ang mga diakono ay kaya nilang pamamahalaan ang kanilang pamamahay. Oh. Tulad doon sa mga matanda, mga diakono, kailangan wala silang mga believing children. Do not have to have believing children. Kailangan mayroon silang mga anak na nanampalataya o isang Kristiyano sa iglesia. Kasi yan ang isang kwalifikasyon eh. Kailangan may mga anak sila na mananampalataya. Yan ang kwalifikasyon nila. Saka ang kanilang mga asawa o ang mga anak, kailangan may respeto at masunurin sa mga diakono. Kasi ito ang isang balakid na hindi ka pwede maging diakono kung ang iyong anak ay hindi mananampalataya, lalo na yung asawa mo ay walang hindi respetado ang kanyang mister at hindi sumusunod sa kanya. Yan ang hindi pwede na maging diakono. Kailangan masunurin ang kanyang mga anak, lalo na ang kanyang asawa. Ang kwalifikasyon nito ay binigay din sa mga asawa, sa mga church leaders o mga tanda, sa diakono. O yan, makikita natin sa 1 Timoteo 3:11. Kasi ang kwalifikasyon dyan lang makita sa libro ni Timoteo at sa libro ni Tito. Ang kwalifikasyon ng matanda at mga diakono. Reverend, serious-minded, godly and pious. Pareho rin ito sa kwalifikasyon ng deacon. Ang reverend na ito ay, sabi nila, mahinahon ang reverend. Mahinahon. Ito pa, ang sa mga babae. Ito sa babae, ito sa iglesia. Ang babae, ang asawa ng isang maging matanda o diakono, ay dapat hindi siya maging parang mag-chismis o magdala ng mga balita naman na hindi maganda. Hindi niya ito ipahayag na hindi dapat sabihin ito. Ang mga report nito na wala namang katotohanan. Ang ugali nito ay maging isa ito ka-problema sa iglesia para ma-disqualify ang elder man o deacon o matatanda. Kaya kailangan may asawa siya na hindi nagchichismis o hindi gumagawa ng mga kwento. Kasi ito ang isang paraan para ma-disqualify ang kanyang mister para sa paglilingkod. Yan man ay matanda o diakono. Kaya mga babae, not slanderer. Temperate. Si Roy Lanier, yung preacher sa Livingstone Church of Christ. Ang kataga nito ay
parang mahinahon ka at makontrol mo ang iyong sarili. Tsaka iniisip mo restrained, hindi ka parang pabugso-bugso. Iniisip mo muna kung ano ang dapat mong sabihin. Kaya isa yan sa mga kwalifikasyon ng asawa ng diakono. At matapat sa lahat ng bagay. Ang asawa ng matanda o diakono ay kailangan maging isang tapat na Kristiyano. O, tama naman kasi hindi ka pwede maging diakono o elder kung hindi tapat yung mister mo, misis mo. So, kailangan maging mabuting asawa at ina. At ang kanyang buhay Kristiyano ay maging halimbawa sa lahat ng mga sumusunod. Halimbawa sila. Kasi sila ang tinitingnan sa iglesia. O, yan. Gossip. O, wicked, evil. O, ito slanderer ang sinasabi doon kanina. Slanderer, parang backbiting ka kasi sinasabi mo yung nasa likuran mo. Sa harap, okay lang po. Pagdating sa likuran, ay kung ano-ano na sinasabi mo. Kaya yan, lahat yan, mga makasalanan yan. At iyan ay sa diablo. Dapat huwag tayo rito. Yung asawa ng mga diakono at matanda, kailangan maging, yan ang temperate. Ang ibig sabihin ay mahinahon. Isa yan sa katangian sa asawa ng mga diakono. At maging sa matanda rin. At matapat sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay, lalo na sa iglesia. Kailangan maging matapat siya. Ang gawain ng mga diakono ay galing yan sa mga matatanda. Sila nagbibigayan ng kung anong gawin ng mga diakono. Tapos sa mga diakono, ang gagawin naman nila ay magtalaga ng mga ministro at saka mga ebanghelista. Ang mga elder, sa trabaho ng deacon ay nandyan din yan. Pero sila ang binigyan ng kapangyarihan upang magtalaga sila ng mga preacher o ebanghelista. Pero tinitingnan sila ng mga matatanda sa loob ng iglesia. Kaya yan ang gawain ng mga diakono. Pero ang kanilang gawain ay galing sa mga matatanda. Ang mga diakono ay hindi yan namumuno sa iglesia. Hindi sila dapat mamumuno. Servant sila, utusan sila ng elder. Ang elder, yun ang mangunguna sa gawain, sa mga plano, sa lahat sa iglesia. Pero ang deacon, hindi yan sila ang mamumuno sa iglesia. Dahil ang ibig sabihin ng deacon kanina ay utusan. Kaya pag utusan ka, hindi ka namumuno. May amo ka o may master ka na dapat mong sundin. Ang mga elder minsan, magkita-kita sila ng diakono kasi sa loob lang sila ng iglesia. At bigyan sila ng kanilang mga gawain at magtanggap ng mga report sa kanilang mga trabaho kasi isubmit nila yan sa mga namumuno, sa mga elder. Pero ang mga diakono ay hindi yan pareho ang paghalal sa mga elders. Ito, ang deacons are servant leaders. Following to lead. Servant sila at sumusunod lang sila sa namumuno. Yan pala ang ibig sabihin ng deacons. Hindi sila pwede mamumuno kasi servant sila. Servant leaders. Ang iglesia ay kailangan mabuhay sa isa sa apat na posible na katayuan. Mayroong nangyayari ito. May apat na katayuan sa iglesia na kung saan pwede mangyari.
Ang una, ang iglesia ay maging scriptural unorganized. Ang ibig sabihin nito, sumusunod tayo sa sinasabi ng Biblia, pero unorganized pa ang iglesia. Pero ang tinuturo, tama. Kasi scripturally unorganized. Ito ang pangapaliwanag dyan. Halimbawa, pagkatapos ng isang kongregasyon ay maipundar, ay posible naman na to appoint leaders and deacons. It may not be possible to appoint elders and deacons because no one is yet qualified. Kaya sabi ko, scriptural, pwede mag-appoint, pero hindi sila kwalipikado. Kaya unorganized. Yan ang sinasabi dyan. Isa yan sa mga 4 na bagay kung saan mangyari sa iglesia. Kaya ang mga kongregasyon, siyempre, mayroong panahon yan para sa pagpili sa kanila. Kung walang mga kwalipikado dyan, ay hindi sila pwede ma-appoint. Kaya unorganized pa rin. Scripturally, pwede. Kaso walang qualified pa. Baka isa lang ang sa loob ng kongregasyon. Ang mga iglesia na kung saan in-establishan o itinayo o church planting, ito ang nangyari. Yung mga iglesia na itinayo ni na Apostol Pablo at saka si Bernabe sa kanilang first missionary journey ay tumagal ng 3 taon bago nagka-elders at deacons. Na-appoint sila after 3 years sa mga kongregasyon na kung saan naipundar ni na Pablo at Bernabe. Nag-church planting sila first missionary journey yan. Kaya makita natin dyan, Paul's first missionary journey ng AD 46-48. Kaya 3 taon. 3 taon mula sa Acts 13:4 hanggang sa chapter 14, verse 28. Iyan ang 3 years missionary journey ni Apostle Paul sa kanyang unang mission. May 3 mission siya. Itong una niyang mission. 3 taon, nakalahin mo yan, bago sila nakapagtalaga ng mga matatanda at mga diakono. Ikalawa, ang iglesia ay pwede maging scripturally organized. Scripturally organized. Ano itong sinasabi ng scripturally organized? Ito ang kaso na kung saan ang iglesia ay pwede na magtalaga ng mga tao na nakitaan ng mga kwalifikasyon na ibigay ng Panginoon. At sila ay pwede na maglingkod na matanda at mga diakono. Pwede na, ito ang scripturally organized na iglesia. Kasi magkaroon na ng matatanda at magkaroon na ng deacon. Ang katuyuan nito, ang bawat kongregasyon, kinakailangan na mayroong fully qualified elders. Fully qualified. Kailangan na alam niya ang kanyang kakayahan. At ruling them and deacon serving them. Sila ang mangunguna at ang mga diakono ay magsilbi sa kanila. Sila ang utusan ng mga elder. Qualified elders. At ang mga diakono ay magsilbi sa kanila. Kung ano ang inuutos, sinasabi kanina, susundin nila yan. Dahil yan ang kwalipikado o scripturally organized na iglesia. Mahirap hanapin ito. Kaya dahil ang iba hindi nila makitaan ng mga kwalifikasyon. Marami. Kaya iilan lang ang mga iglesia na scripturally organized. Organisado sila ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang sinasabi na organized. Kailangan mag-organize. Organisadong iglesia ayon sa Biblia. Sa Biblia ito, kautusan ng Diyos.
siya ang nagbigay ng kwalifikasyon. Kaya scripturally organized ang mga iglesia na gano'n. May pwede na magtalaga ng mga matatanda at mga diakono. Ito naman, ang iglesia ay maybe unscripturally unorganized. Di ba? Wala na sila sa Biblia na sinusunod, hindi pa sila organisado. Anong ibig sabihin nito? Kung ang iglesia ay may mga tao na kwalipikado sa paglingkod na mga matatanda at mga diakono, pero ayaw nila na italaga sila. Kaya ang mangyari nito, it is unscripturally unorganized. Mayroon na sila Ba't ayaw nila? Kaya unscripturally unorganized, hindi pa rin organisado. Mayroon na nga ang kwalipikado na mga matatanda at mga diakono, ayaw din naman nila. Kundi wala. Unscripturally or unorganized pa. Wala na sa Biblia, wala na rin sa organisasyon. Kaya yan ang pangatlo na ang mangyari sa iglesia. Mayroong mga, kuminsan, mayroong mga lalaki na nagpapatakbo ng iglesia, mga business meeting o sa mga male members. Ayaw nila na ibigay nila ang kanilang autoridad sa mga elders. Kaya walang nangyari. May kwalipikado, ayaw naman nila. Kasi iba ang layunin nila. Dapat huwag niyang labanan ang plano ng Diyos. Kasi ito plano ng Diyos ang mag-organisado na iglesia. Plano ito ng Diyos. Ayaw mo, i-appoint ka dahil ang kanilang kagustuhan ay may mga kung ano-ano ginagawa nila, mga business meeting sa loob ng iglesia yan. Kaya ayaw nila at ang mga kapatiran ng mga kalalakihan, ayaw nila ibigay ang kanilang mga tungkulin doon sa mga elders. Kasi masapawan sila ng elders. Makita kung anong ginagawa nila. Kaya yan ang unscripturally unorganized. Ayaw lang nila tanggapin. Dahil may ginagawa sila mga kung ano-ano na business, kung anong kapakinabangan. Sabi na, hindi ko gagawin yan. Dahil may ginagawa akong iba. I won't do that. Kwalipikado ka. Bakit hindi mo gawin? Kaya ito mga kapatiran na ito ay mga rebelde sa kautusan ng Diyos. Kaya balang araw may pupuntahan ka. Kung hindi mo gagawin na ikaw ay kwalipikado, ayaw mong tanggapin dahil may pinaplano ka sa buhay mo, mga business ang nasa iyo, hindi sa pagligtas ng kaluluwa, nasa iyo yan. Kaya unscripturally unorganized ang iglesia na yan. Ito ngayon pang-apat. Ang iglesia ay maybe unscripturally organized. Wala naman sa Biblia por organisado siya. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang kaso na kung ang isang iglesia ay unqualified men serving as elders or deacon. Unqualified, hindi kwalipikado para maging serve na isang elder o isang diakono. Kaya unscripturally organized. Na-organize ka siya, pero hindi pwede kasi walang kwalipikado na maging elder o diakono. May mga kadihalanan. Ito siguro ang mga kaso nga kung ang iglesia ay mayroong isa lamang na matanda or isang diakono or deacons without elders. Ay hindi pwede yan. Kailangan may elders at saka deacons. Kaya unscripturally organized. Mayroon kaso lang, kulang. Ma-organize sila, pero isa lang ang qualified sa iglesia. Kaya hindi pwede kasi kailangan mga matatanda. Elders, hindi elder. Deacons, hindi deacon. Kaya yan ang tinatawag ng iglesia na unscripturally organized. Kasi mag-isa lang siya, paano nga siya maging ma-organize?
Kaya unqualified. Di ba? At saka sabi niya, there can be only one. Isa lang. Sabi niya, isa lang. Kaya unscripturally organized. Sabi niya, hindi pwede. Kasi mag-iisa ka. Isa ka lang. Oh. One only. Kaya hindi ka pwede maging organisado dahil kulang. Kasi ang elders dapat dalawa o mahigit pa. There is a plurality of being an elder. Marami kayo. Dalawa pwede na. Kaya hindi pwede. Unscripturally organized pa rin. Kaya, ito tayo ngayon sa konklusyon. Ang konklusyon natin, ang paraan ng Panginoon para sa pag-organisar ng kanyang iglesia ay ang pinakamagandang bagay. The best yan. Kasi ang Panginoon ang gumagawa ng paraan. Oh. Kung ito ay nagawa na, fully functioning na yung mga elders at deacons, ito ang pinakamagandang gawain. Oh. Nothing works better. Wala nang ibang maganda pa dyan na gawain. Kung fully functioning na ito na mga opisyal na itinalaga ng Panginoon sa kanyang iglesia. Oh. Ang plano ng Diyos ay simple. Pero marami ang ayaw tumanggap sa kanyang plano. Kaya maraming kongregasyon. Iilan lang ang mayroong mga elders. Mabilang natin. Dito sa Pilipinas, 110 million na tayo ang mga tao. Ilang iglesia rito? Iilan lang ang mga iglesia na mayroong elders. Dito sa Metro Manila, bilang na bilang ang mayroong elders na iglesia. Kaya, plano ito ng Panginoon. Hindi natin pwede pabayaan ito. Baka sagutin pa na ito balang araw na dumating na siya, hindi pa tayo nakapag-organisa sa kanyang iglesia kasi utos na ito. Baka maging sanhi pa ito ng ating hindi hindi tayo natanggapin ito. Kaya kailangan umpisahan na natin ito. Pag-aralan natin kung paano mag-organisa kasi ito ang paraan ng Diyos. Kautusan ito, hindi ito kung ano-ano lang. Kasi gusto ng Panginoon na ayusin ang kanyang iglesia. Kaya maraming iglesia ngayon na nagkagulo-gulo dahil preacher lang ang gusto mamuno. Marami yan. Kaya ayaw ng Panginoon yan. Na preacher lang ang manguna niyan sa iglesia. Ayaw niyan kailangan organisado. Dahil may mga kongregasyon ko yun na ang preacher, akala mo kung umasta sa parang matanda na. At siya na ang matanda, siya pang diakulo. Ay hindi, ayaw ng Panginoon yan. Kailangan mayroon. Kaya umpisahan na natin ito. Pag-aralan natin kung paano ang mag-organisa sa kanyang iglesia. Kasi utos ito para sa kaayusan ito ng iglesia. Tayo patuloy na nasasamba. Wala. Hindi naman natin sinusunod kung anong pag-organisa ng kanyang iglesia. O baka nahirapan lang tayo. O baka walang yung apat na kategorya ka. Mayroong kwalipikado, ayaw naman niya. Kaya umpisa na natin ito. Dahil ito ang maging sanhi at sagutin natin sa ating Panginoon. Kaya dito lang po natin tingnan ng ating sabi niya, it's all part of God's plan. Plano ng Diyos yan, hindi plano ng tao ito. Na plano na ito bago itatag ang mundo. Ephesians 1:4. Basahin natin dyan. Bago itinatag ang mundo, ang lahat ng mga bagay na ito ay naiplano na ng Diyos. Tandaan nyo yan sa Efeso 1:4. Tapos sa Efeso 3:10-11 na para sa paraan sa kanyang iglesia ay mailathala sa buong mga punuan sa buong mundo. Ang kanyang iglesia ang magpalaganap nito. Nakaplano na yan bago itatag ang sanglibutan. Kaya parte ito ng plano ng Diyos. Ayaw pa natin sundin. Kailangan sundin natin ito. Dahil darating ang araw na baka sagutin pa natin ito sa Panginoon.
O ang tagal-tagal nyo na, 30 taon na kayo, wala kayong matatanda. Ano ba nangyari? Yan ang ngayon ang sagutin natin. Kasi plano niya ito eh. Hindi natin sinunod. Isa sa parte sa mga plano niya para papunta sa kaligtasan. Ngayon kung hindi natin ito ginawa, paano nga tayo maligtas sa kaligtaan natin ng kanyang plano? Plano niya ito, kailangan maitupad natin ito. Lalo sa mga kaiglesiyahanan. Tayo ang inasahan ng Diyos. Kasi ito, it's all part of God's plan. Sabi niya, plano ito ng Diyos. Bago itinatag, nakaplano na ito. Kaya, ang the next chapter, anong gagawin ngayon natin sa mga kaiglesiyahanan? Kasi, the next chapter tayo. Ang mangyari dyan, mag-organize. Maging organisado na tayo sa bawat iglesia. Yan ang the next chapter natin na dapat matutunan kung paano ang mag-organize sa kanyang iglesia. Kaya ito lang ang masabi ko sa inyo. At kung may mga tanong kayo tungkol sa pag-aaral natin sa mga gawain ng mga matatanda at ng mga diakono, at kasama na rin doon ang mga asawa nila. Kaya kung may mga tanong o komento sa gawain ng mga matatanda at diakono, open na tayo ngayon sa tanong. Okay, mga classmates, open forum. Sino ba yung babae niyan sa questions? Hello, Brad. Sino ba yan? Si Sharon? Sharon yan, Brad. Talong ko may question. Vice ganda yata. Bakit yung mga Vice sinabi? ganda. Bakit yung mga sinabi nakakatakot pala to, Brad? Dahil marami hindi tumatanggap ng plano ng Diyos. Kaya sinabi mo, maraming mga unorganized church. At sa nakikita ko, ito ang umpisa ng paghihiwalay, division sa mga kaiglesiyahanan na atin nalalaman sa ngayon. Kunting diferensya, naghihiwalay. Kumbaga walang referee. Kulang sa referee, Brad. Brad. Kasi hindi organized eh. Kanya-kanyang decision, di ba, Brad? Kaya yan lang magulo talaga. Hindi organized. Kaya ang nangyayari, pag sinabi ng isa, aalis ako, walang pasumbali, aalis na lang siya without resolving the issue or problem. Kaya ang nangyayari, hindi pala tama to. Minsan tinitake for granted natin pala ito mga petty problems, pero sinasabi mo baka sagutin natin sa Panginoon yan. Tayo, evangelism. Pero ito, malaking bagay. Sumunod na tayo sa tinatawag ng commandments ng Panginoon. Pagkatapos, pagdating sa church organization, palpak naman tayo. Paano natin itaguyod yan kung kulang tayo sa church organization? Kaya tama yan, Brad, na kailangan masupli na natin yung mga ganyan na problema. Kaya noon, minumungkahi nila na magkaroon talaga ng, kung ayaw man ng iba talaga ng elders, magkaroon ng taga-kuan. Kumbaga, kaya lang marami kumukontra eh. Alam ni Brother John yan eh, na may baga referee o grupo na magkuan sa mga problema sa iglesia. Pero within the church ngayon, kaya sabi mo, ayaw ng mga, lalo na mga ministro na magkaroon ng elders kaya dahil ayaw nila masasapawan sila. Yan bang concern ng isang pastor? Ayaw niya masasapawan? Hindi ba pari-parehas naman tayo sa mata ng Diyos? Maaari na siya nangungunad yan. Pero kailangan
ang common ground dyan, samahan i-spread out natin ang ibanghilyo. Kung may elders man, mas mabuti nga dahil hindi naman sabihin natin na perfect tayo. May tagapaggawa ng nguna sa iglesia. Di ba? May advantage tayo kasi mayroon tayong kumbaga overseer nagtumitingin sa atin mga ginagawa. Tama kung yan. siya naman mali, at least masasabi natin, ma-correctionin natin, mapaalala rin natin. Importante kasi qualified siya sa kanyang mga, dahil lang giging elders niya, ibig sabihin, wala siyang kasawayan. Yung respeto natin siya. Kaya kailangan, wag natin ipigilin na i-nominate ang isang kapatid. Kung nakikita natin na qualified siya, kasi kung minsan nagkakaroon ng yung may demarcation line na yung ikaw hindi ka naman pastor, kuwan ka lang dyan, ayaw nila sa iyo, may mga differences. Hindi kayo hindi kayo kung sa basketball, hindi kayo masyadong nag-gel na dalawa. Kaya hindi ayaw niya sa iyo, ayaw ganan. Kaya hindi maganda, hindi healthy sa isang iglesia ang ganun. Kaya ipairal natin sana ang tinatawag na organization sa church. Di ba, Brad? Oo. Iyan ang utos kasi yan. Hindi natin pwedeng kaligtaan yan. Yan ang plano ng Diyos. Yung maging organisado ang kanyang iglesia. Ngayon, ang maganda niyan, sa loob mismo ng iglesia, simulan na natin. Mamili tayo kung sinong karapat-dapat. Kasi marami naman tayong nakikita na kwalipikado na maging mamumuno sa iglesia. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. Halimbawa, 30 taon ka na, wala pa kayong elder. Ano nangyari? Wala bang kwalipikado dyan? Mayroon na tayong napipisil dyan. Saka yung preacher, ang tao na ito na itatalaga, kailangan bigyan siya ng pangangaral na matindi na kung ano ang kanyang kwalifikasyon na dapat niyang gampanan para makatanggap siya na elder. Marami tayong nakikita dyan sa mga kongregasyon na pwede na Pwede. Tsaka ang problema na dyan kasi, sabi mo kanina, may kumukontra. Kailangan ipangaral ito sa kongregasyon ang mga kwalifikasyon o ang pagpili ng diakono. I-preach natin ito mga matatanda. Gawin natin sermon ito para maintindihan ng mga kapatiran. Kasi minsan hindi ito issue na, minsan ang sermon iba-iba. Kailangan i-sermon sa mga kapatiran ang pagtalaga. Dahil utos ito ng Diyos para malaman ng kongregasyon, ito palang gusto ng Panginoon. Ang ibang membro, hindi nila alam ito. Hindi nila alam na may dapat palang italaga ng mga matatanda at diakono. Ang ibang kapatiran, walang kaalam-alam nito. Lalo yung mga bago. Kaya dapat ito, gawing series of lesson ito sa iglesia. Pwede i-Bible study, pwede i-message ang pagtalaga ng mga opisyal o ang organisasyon ng iglesia. Ituro sa kanila. Kasi ang common concept ng mga member, ano mamahala sa iglesia? Pastor. Ministro, yun lang ang kuha nila. Parang yun tinitingala nila Hindi nga. Ang ministro, tama yun. Kasi ang ministro, yun ang namumuno Temporary yun na namumuno, nangunguna sa gawain. Pero ang elders o matatanda, ibang usapan yun. Kailangan may 2 o 3 mga matatanda sa loob ng iglesia. Ganon din po ang deacons. Ibang usapan yun, yung preacher, hindi pwede na siya lang pinag-usapan kanina. Kahit ang diakono nga, hindi pwedeng mangunguna. Pero Brad, sa totoo lang, ang nakakaalam yan ng ganyan na sistema, yung pastor ng Juan, sana siya na kumbaga siya na manguna. Kung may nakita siya dyan na qualified, sabihin niya na sa mga membro, ito si Juan natin maging elders. It is a great responsibility sa isang pastor na hindi nakikita yung tama, pero hindi ba tinatawag omission, alam mo na tama, hindi mo ginagawa. Alam niya na
ito qualify, pero parang pinipigilan niya na i-nominate yan dahil sabi ko kanina, baka ayaw niya masapawan, mawala na siya sa tinatawag limelight. Yun ba ang dahilan na nangyayari yan? Hindi natin malaman hindi natin alam ang plano ng preacher, halimbawa preacher. Kasi ang ibang preacher ngayon gusto na nila mamuno sa iglesia. Ayaw na nila na papalitan sila. Kaya isa yan sa mga bagay kung bakit walang mga matatanda na nahalal sa iglesia. Kasi yung preacher mismo hindi niya tinuturo sa mga kapatiran. Wala nga minsan lang niya ituro ang mga organisasyon yan, minsan lang yan. Baka akala niya yung pastor is forever. May forever ba sa pastor? Ay, wala yan kasi lahat tayo mamamatay naman. Walang forever dito. Lahat tayo kunin na. Brad, biblical ba yung sinasabi ng ibang malalaki organization? Mayroon silang senior pastor, mayroong first pastor, parang junior, biblical ba yan o mga gano'n na mga posisyon sa iglesia? Di ba pastor lang? Wala yan wala sa Biblia. Wala nakasulat sa Biblia na may mga senior. Basta ang sinasabi ng Biblia, elders, deacons. Walang senior o walang junior dyan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ay sa kanila lang yan. May mga seniors, may juniors ba sila? Sa Biblia, maliwanag. Maghalal kayo ng mga matatanda. Walang senior doon, walang junior. At maghalal kayo ng mga diakono. Walang senior, walang junior doon. Sa kanila lang yan. At sasagutin nila sa Panginoon pagdating ng araw. Na pinalitan nila ang plano ng Panginoon. Ang ganda ng plano ng Panginoon. Papalitan mo. Lagyan mo pa ng senior, junior. Sasagutin nila at unscriptural yan, Brad. Iba naman. May walang lolo pastor. May lolo Dapat may lolo pastor. Kasi sa kanila kung ano-anong tinuturo nila. Kung anong sinasabi ng Biblia, doon lang tayo. Sabi mga matatanda at saka mga diakono. Wala nang dagdag dyan. Meron kasi silang bishop, merong senior bishop. Senior, parang para sa Katoliko, may mga archbishop, may papa, may kardinal. Wala dyan sa Biblia. May associate pastor sila. Archdiocese pastor. May parish pastor. Hindi naman dyan. Kung po, karagdagan lang, no? Sige, Brad. Talaga yung lecture mo ngayon. Ngayon, nakita ko po, Brad, tama ka, Brad Melchor, sa sinabi mong kailangan talaga itong i-series of lesson o kaya i-preach lagi. Sigurado tayo sigurado na lalabas talaga ang mga qualified dito eh. Baka may mag-decide na nga talaga dito pag lagi-lagi ikakanto kasi siyempre kung hindi talaga yung nagkakaroon ng organisadong pamamahala sa iglesia o kulang o hindi complete ang tanong ba nasisiyahan ba ang Diyos? Kasi nakaplano na yun di ba? Nakaplano na yan na dapat gawin na pero hindi pa nangyayari hanggang ngayon. Mayroon naman nangyari, kilo konti lang. Kaya yun po, Brad. Maganda talagang may suggest lagi yan sa congregation lalo kung malaki ng congregation. Tama yun, Brad. Makapagsimula na. Brad, tama yun. Gawin yung Bible series yan o Bible study series o sa sermon, pwede yan. I-outline nyo yan ang pagtalaga, organisasyon ng iglesia. Kasi parang iniiwasan talaga yan Totoo yan. Alam mo, kapatid Franz, totoo yan. Iniiwasan talaga yan. Wala akong nadinig minsan na sinisermon o bina-Bible study yan. Wala ko na sa mga iglesia na Kailangan maging serious yan para makuha nila talaga ang tamang aral. Mahirap lang pong manisi sa bawat pero kailangan talaga pala. Kailangan niya kasi utos ng Panginoon yan. Alam nyo, sasagutin natin yan na nagpabala tayo sa iglesia na hindi tayo talaga ng mga ganyan na bagay. Kasi kautusan ng Panginoon yan, plano na yan. Tapos suwayan natin ang kanyang plano. Dapat sundin natin. Kasi ituro talaga yan.
yung maliit na congregation, Brad, masisisi ba kung konti lang sila, lalo kung ang lalaki doon lang, tapos doon sa marami siguro, maraming mga kapatira na nagsiserve. Kasi ang elder, hindi lang ng isa lang eh, dapat dalawa, at least tatlo. Dalawa ba do? Dalawa, ganun din ang no. Siguro doon sa mga kakaunti pa nga, naghihintay pa. Pero doon sa kami ng kapatiran na dapat qualified na, mag-decide na siguro sila. Okay po, yun ako, Brad. Brad. Yung, halimbawa, Brad, ang isang kongregasyon, may 7 membro lang. Pukunti yan eh. Ngayon, may 4 na lalaki doon. Nakitaan ang 2 ngayon na maging matanda at ang 2 maging diakono. May 3 pa silang membro. Kunting kongregasyon yan ha. Pero sinimulan nyo na. Dahil nakitaan nyo na kwalipikado yung 4 na lalaki. Hindi sa maliit na kongregasyon o malaking kongregasyon. Kailangan may makitaan na kwalipikado. 2 elder, 2 deacon. Simulan na. Kahit 10 lang kayo. Kaya siguro nga po yung mga denomination frustrated silang magkaroon ng pastor. Nalaman talaga nila na kailangan eh. Kaya kahit unqualified, ginawa na nila. Pero doon nakita naman kung qualified talaga sila, hindi naman. Kaya yung siguro doon lang sa time na yun na kailangan tayo maging pastor kasi importante yan. Ayun. Okay importante yan. Importante. Kaya kailangan talaga, Brad. Brad, John. Maganda pala itong taon na to, umpisahan natin pag-aralan ang eldership sa mga congregations. Hindi lang dati naisip ko sa Salawag yung mga men mag-aaral. Kasi yung idea ba na habang bata pa, yung parang gugustuhin na nila mag-qualify. Kasi kapag may edad na, marami nang nangyari, baka hindi na pwedeng maituwid. Hindi na pwedeng ma-correct kung mayroong kamalian na. No? At naisip ko, hindi lang pala mga men ang dapat mag-aral, kasama ang mga misis at mga anak. Para tulungan ng misis, tulungan ng mga anak na mag-qualify yung tatay. Di ba? Kung aware ang family, ang misis at mga anak, aware sila sa eldership, at yung tatay halimbawa gusto niyang maging elder, tutulungan nila yon na mag-qualify siya. Habang bata pa yung nag-aspire. Nasain mo, desire. Pag-aralan na natin. Nasain. Tama yan, Brad. Pero malungkot yung mayroon akong naririnig, ayaw daw nila ng elders. Kaya baka tama yung sinasabi mo, Brother Melchor, ayaw nilang elders kasi masasapawan sila. Tama yan, Brad. Ang malungkot nga. Ang inaayawan nila. Malungkot talaga. Ang malungkot yung mga mayroon silang na-incorporate sila, di ba? Sa gobyerno may incorporation. Nag-incorporate sila. Tapos yung board of trustees nila, yun na rin ang kanilang parang elders. Yun na ang nag-decide. Yung board of directors sa board of trustees, kwan lang yun eh. Sa legal lang yun. Sa gobyerno lang yun, hindi yun sa organization ng church. Bakit sila ang nagiging decision makers na? Kaya yun ang mali, guys. Unscriptural yun. Scriptural talaga. So, ang very much so. Hindi naman siguro ibig sabihin nga elder ay matanda na talaga. Basta at least qualified siya. Mayroon siyang leadership, mayroon siyang knowledge about the scripture, then mayroon siyang ability to preach, or mayroon siyang special gift na pwede siyang mamuno. So hindi talaga necessarily na required siyang matatanda talaga siya. Kundi sa qualification lang. May question sa group chat natin, Brother Melchor, ilang taong gulang pwede maging di ba yung pinag-aralan na natin yun, 40 above? Yan. Pagsimula sa 40. Yan ang simula ng elder. At saka matagal na sa iglesia.
Yan ang kwalifikasyon yan eh. Hindi siya baguhan. Hindi siya new convert. At saka 40 pataas ang edad ng isang elder. So, yung 40 years old. 40 years old pataas. Old na yun. Elder na. Old na yun. Oh. Oh. Kung halimbawa, lumaki talaga siya, mula ng 12 years old siya, baptized sa iglesia. Pero hindi ba siya nakaabot ng 40? Hindi ba siya mag-qualify doon? Hindi, Brad, kasi tingnan mo ang kwalifikasyon niya. Kasi 40 above eh. Yun ang old na. Older. Ang sa akin, Brad, pagkukwenta ko ganito, bakit pwede na ang 40 eh. Halimbawa, mag-asawa siya ng 25 years old, mag-asawa siya. Kapag 40 years old na siya, ibig sabihin, mayroon na siyang anak na 15 years old. Oo. Diba? 25 plus 15, 25, 30, 40. O, di meron na siyang anak na mananampalataya. Kasi requirement yun eh, anak na mananampalataya. Oo, mananampalataya. O, yung anak mo at least 12 years old, 12 years old, meron na siyang age of accountability na yan. So, yung isa, panganay mo, 15. May pangalawa, 13. Yung pangatlong anak mo siguro, baka 11, 12. O, di qualified ka na. Oo, tama yan, Brad. Kasi sabi ko nga, 40 above. Kaya pag 40, qualified ka na. Oo. Kasi may anak ka na naman na para tayo. Tama yung 25 ka na asawa. Eh kung 20 ka nag-asawa, nagkaanak ka 20 ka nag-asawa eh. Meron ka ng 20 years old, pag 40 years old ka na. Oo. Baka lolo na. Brad. Oo, pwede pa. Hindi ka na ba qualified? Sino, Brad? Opo, ikaw. Yan pa, marami pa tayong pag-aralan. Marami pang pag-aralan. Sa akin, Brad, gusto ko na ninanasa ko yan. Pero desire ka yan, tama. Okay, ninanasa. Siyempre, may ayusin pa sa pamamahay, ganun. Hindi pa, may dapat pang ayusin. Kaya, maganda rin yun na hindi basta-basta tanggapin mo yan. Kasi sa kwalifikasyon, doon ang binabatayan. Kasi sagutin mo rin sa Panginoon, hindi ka qualified. Tapos, yun ang inaano ko lang. Sir, nag-attend ako ng lesson na yan doon sa Los Baños. Oo. Nung tanongin ni, kapatid ni Brother Noe, Noe Velasco ang nagturo na nasa Amerika. Anong tanong ito katapos? Puro naman kami mga matatanda na nandoon, puro mga senior na halos nag-attend. Nung tanungin ng preacher kung willing na ba kayong magiging elder, ang puro sagot ay hindi ako pwede. O walang nangyari. Pero puro senior yon. Oo. Mga retired pa nung retired pa sa Kiri, sa retired na mga consultant pa. Hindi pwede daw ano mangyari nung wala na. Kaya ang tanong, Brad, ano ang pwede? Yun dapat ibalik. Ano ang pwede ngayon? Dahil hindi daw siya pwede. Kaya kung hindi ka pwede, ano ang pwede na dapat mangyari para maging matanda ka? Yun lang dyan ibalik sa kanya. O sa bagay, kung sinabi niya hindi pwede, hindi siya interesado. Hindi niya ninanasa kasi isa sa kwalifikasyon. Wala pag nanasa, wala. Kaya okay na yun. Pero dapat lang malaman natin ito kasi alam nyo, sasagutin natin sa Panginoon talaga ito. Pagdating ng judgment day, tanungin tayo nito Alam ko Kasi ang ihatol niya, doon sa Biblia, Juan 12:48, kung ano nakasulat sa Biblia, iyon ang ihatol sa atin. Yung organisasyon, sinabi niya doon kay Timoteo at kay Tito, hindi natin ginawa. Kaya malaking bagay din ito na simulan na natin habang wala pang Panginoon. Si Brother Moon, pwede na sana ito 50 na yan pwede si Brother Moon. May masunurin naman ng asawa at saka may mga anak ka naman na sumusunod sa iyo. Kaya pwede pagpilian Pwede umpisa na, Brad. Umpisa na natin.
para maging organisado tayo. So, wala, si Brother Mon, nahipos. Oh. Naipos. Nahipos. Sa Trias. Nandito lang, nandito lang. Nandiyan pala na. Pag-aralan muna para kasama yung mga misis at saka mga anak. Oh. Tama yan, Brad. Ano na talaga sa pamamahay. Pero hindi lang basta ganun sa isang organization, Brad. Sa isang organization, sa isang church. Kung baga sa basketball, kailangan yung point guard. May jail kayo, mag-jail kayo. Mag-jail kayo ng pastor, kung sino man yan, mga kalalakihan. Kasi kung ikaw elders, in-appoint ka nila, tapos, ayaw naman nila, ang iba, kukunta mo, ayaw. Kumbaga yung leadership ng isang elders, mayroon silang, kumbaga hindi nila matanggap minsan, may mga tinatawag na personal inconvenience sila, dinadaan nila sa na personal, hindi maging healthy yan sa isang organization eh. Qualified ka nga as a one. Pero dahil may mga kalalakihan, may mga hindi natin minsan na nawawala yan, na may tinatawag na sa isang iglesia, may mga grupo-grupo minsan. Kailangan sa isang iglesia, kailangan may harmony. Para kasi ang purpose nyo dyan, kaya naglagay kayo ng elders, naglagay kayo ng pastor, para maisulong nyo ang gawain ng Panginoon. Yan ang gusto nyo, ang plano na yun, may sunulong nyo. Magkaroon kayo ng mga daming trabaho. Kasi ang elders siya, kumbaga siya gumagawa ng tinatawag na plan, spiritual plan sa church nyo. Tama. Oo. Tapos, ipapasa dyan sa pastor, sa mga kalalakihan dyan. Kung hindi mahirap yun kung hindi naman magsunod ang iba. Yan nakakalungkot kung minsan kasi pinapairal ang tinatawag na matawag natin na to na parang nagkakaroon ng division na dyan na naging personal na eh. Kaya sama-sama sana kapag ganun, hindi lang na dahil may elders dyan, okay na, kailangan lahat. I-involve mo lahat na pag may elders, you have to respect the elders. Oo, kasi malaking qualification niya, kaya nandoon siya dahil tugma ang qualification niya, nakaka-respeto ang qualification niya. There is a serious responsibility. Kanina sinasabi mo, mayroon siyang 12 qualification, serious, na inoprobahan nyo. Imagine mo niya probahan nyo kung nandun sa qualified ka tapos hindi kayo nag-jail, ayaw nyo magpasakop. Ayaw nyo sabayin kayo kapag naninigarilyo ka, ayaw mo isapuwera mo siya sa pangunguna sa church dahil may bisyo siya, ayaw niya. O pagsabihan mo, ayaw niya. Paano mo yan magiging jail kayo? Ayaw niya na makinig. Paano ka maging effective elder? Kaya ka may qualification. Kanina Brad, ito dapat natin i-address rin to, no? Hindi ba sa isang organization sa church, sabi mo kanina may mga pasaway, nagka-commit ng disobedient, mga immorality, dahil kausapin mo kung hindi siya makinig, dalhin mo ng 2 or 3 witnesses, tapos pag ayaw yung makinig pa rin, dalhin mo sa iglesia. Itong mga bagay na ito, ng mga kahinaan ng isang kapatid, sino ba mag-decision to? Yung kabuhan ng iglesia o yung mga kalalakihan para ma-discipline siya? May tinatawag na church discipline. Para at least hindi siya magiging stumbling block sa mga ibang maging tagabal sa ibang mga panampalataya natin mga kapatid. Paano natin ma-address yun? Kung hindi siya magbago, Brad, na nadala na sa iglesia at ayaw pa niya magbago, ang iglesia ang mag-decide dyan. Lahat na membro ng iglesia. Kasama lahat na mga kabuhan. Kabuhan na kasi ang pinangalagaan dyan yung pangalan ng iglesia. Kung patuloy siya na may bisyo, tapos pasamba-samba dyan kasama yung kapatiran, maging hindi epekto yung gawain ng iglesia. Kaya kailangan itsapuira, kaya may disfellowshipping. Doon sabi niya, ilabas nyo na siya, itiwalay, o itiwalag.
Huwag kang makisama sa kanya. Yung sabi ng banal na kasulatan. Paano ba kung kapatid ng ministro ng iglesia tapos kumbaga binibigyan ng binibibi siya, walang pakialam yung isang ministro sa iglesia, pastor. Kasama pa ba dyan ang pastor? I-kuan mo rin? I-sabayin? I-address mo rin ang ministro? Kapatid siya ng ministro. Kapatid siya? Oo, kunwari may kapatid siya o pinsan o kuan. Hindi man lang nag-a-action ng ministro, pwede ba i-address rin yun ng ministro sa kanyang ginagawa? Dapat siya nga magsabi dyan sa kapatid niya. Wala siyang action. Kumbaga, wala siyang action. Parang nakonsinti niya. Konsinti, yun ang tinatawag term dyan. Hindi siya dapat maging pastor kasi hindi niya pwedeng pasunurin yung kapatid niya. Parang ang pastor kasi parang elder na rin, kailangan ng mga pamamahay mo, mapasunod mo. Oo. Kailangan ang leadership mo, kailangan. Hindi ka maging matagumpay na pastor yan o preacher kasi sa pamilya mo hindi mo kayang pasunurin yung iglesia pa kaya maging dagok sa kanya yan, mabalik sa kanyang mga problema na yan. Unahin mo muna yung kapatid mo bago kami. Mayroon ganyan eh. Kung hindi mo kayang pasunurin siya, madama yung iglesia dyan. Brad, may counting ko na ko, Brad. Brad. Brad, kung medyo qualified na naman yung mga kapatid, wala bang verses tayo maipakita na presentation chapter 3 ng Timothy, yung qualification lahat? Baka naman kailangan yung qualified talaga, yung medyo qualified lang, pwede na siya magsimula. Tapos in the future, napabago siya. Kasi hindi talaga na magiging perfect talaga ang isang tao mahirap talagang gawin yung may mga puna-puna, di baka mabago niya kung kuan. Ang importante lang, maging na siya, qualified, design na siya. Siyempre ang kwalifikasyon ng elder, binilang ko 22. Ang dami. Ngayon, kung qualified sa sinasabi mo, qualified siya sa mga 12 at saka nakitaan naman natin, siyempre baka pwede na natin sa italaga. Pero sa akin, hindi ko sure na kasi ang utos ng Panginoon kasi yan yung kwalifikasyon na yan. Kailangan talagang masunod yan. Kasi hindi natin pwede na i-qualify siya na hindi pwede yung isa. Opo. Baka may makita na tayo, baka yung translation ng kuan, pagkasabi doon, baka o sa Greek o sa Hebrew o sa English na original, makita doon na in the future mababago din naman. Dito kasi talaga direkta na yung qualification kailangan magawa mo na Parang mahirap talaga mangyari yun tutusin. Talagang may puna at saka kuan sa bawat nagnanais. Kasi tama yan, Brad. Kaya mahirap ang kwalifikasyon na masunod yan. Kasi hindi natin masabi na qualified siya sa 10, pero yung 10 hindi siya qualified. Utos ng Panginoon yan. Plano ng Panginoon yan So, ayan ba natin ang plano niya? Kaya hindi talaga tayo pwede. Kanya, Brad, yung 10, yung 12, yun ang babantay sa kanya para maging purified sa doon. Diba? Kung 10 na yung medyo complete na siya, yung 12 babantay sa kanya, kaya sino magbabantay? Elder na nga siya. Nakitang magpasasuri habang tatagal, buwan, nagbabago ka, pwede ka na. Kaya, Brad, kaya sabi na kanina, di ba kanina may magnifying glass? O sisain talaga, talagang siya sa atin mo kung talagang qualified siya. Kasi tayo ang managot yan. Kung hindi siya qualified, tapos qualify natin, tayo ang managot niya sa iglesia. Opo. Kasi plano yan, plano ng Diyos, hindi plano ng tao yan. Ngayon kung plano tayo na i-qualified sa 12 doon, ang iba hindi, baka maano Panginoon sa kanyang utos na yan. Kasi nakasulat qualification. Hindi kita pwede mag-qualified sa kanya na hindi niya natapos yung plano ng Panginoon. Brad Gary, baka may tanong ka. Brad Gary, baka may tanong ka. Si Brad Gary. Dali mong tanong yan. Nandiyan pala si Brad Gary.
Wala bro, nakikinig lang ako. Sige, Brad. Okay Kaya dapat masimulan na talaga ito. Brad John, dapat masimulan na talaga. Tama yun sa'yo. Sige. Kasama New yung Year. asawa, kasama yung anak. New Year resolution. Oh. Ituro natin simula January. Oh. Sa amin dito, tinuturo na namin ito, Bible study, saka minsan inano sa message. Mayroon Brad ng kuhan, pahingi ng outline nyo. Sige Brad. But Jun, manghihintay ng kuhan, lesson. Baka naka-PowerPoint pang inyong lesson, Brad. Naka-PowerPoint to, Brad? Uy. I-share mo na lang, Brad. I-share ko lang. I-share ko na lang ang PowerPoint. Napicturean ko na yan, Brad. Napicturean ko na yan. I-play ko na. Mas maganda yung PowerPoint. Wow, para sa congregation. Saan ba yung padala yan, sir? Sa Messenger? Pwede sa Messenger. Pwede sa Messenger. Sa group chat pwede. Kaso lang malaki-laki pag PowerPoint, malaki ang ano niya. Yung nga pala, hindi pala pwede yan sa group chat. Hanggang 25, lang. Oo. Ngayon, ang gawin dyan, na lang sa Google Drive. Tama. I-transfer sa Google Drive, tapos ang Google Drive, i-share na lang doon sa group chat. Brad, tama yan. Tama yan. Tapos i-download natin. Download mo pag gusto mo, download. Sige Brad, ko sa iyo mga lesson. Kasi pag tinanggal mo sa... Nasimulan na namin dito yan. Naka-PowerPoint lahat yan. Maganda. Nagsisimula na kami. Magsimula na natin lahat para kung baka kasamang asawa dito, kasama ang asawa, bata. Kasama dito sa amin. Kaya mayroon na silang ideya. At saka namimili na nga sila Sabi ko, nasa inyo yan. Pero kailangan yung kwalipikado. Ayon sa Biblia. Bigyan mo kaming link, sir. Sige. Yan ko yan. Kasi maganda Ganda pa rin ating lessons. Malay natin, baka isa sa atin ang maging elders later on. Out of these classes, no? Mga dumadalo ng CPI class, aware na tayo. Santa Rosa, ginawa namin si Brother Gas ng elder. Maganda pa itong trabaho to sa Brad John. Balo na yun, balo. Wala siyang anak na wala siyang believing children. Brother Gas. Baptize mo. Wala siyang believing children. Meron si Brother Gas. Ko na nga nung linggo, yan sa Lord Supper. Giving. Yung anak. Tapos, kung qualified man siya, kailangan may kasama siya. Yun lang, balo na. Hindi, partner, dalawa. At least dalawa Plural Dalawa. Kaya kahit isa lang, kung wala siyang partner, wala siyang kasama na maging elder, hindi pwede. Kasi plural, elders. Kundi magiging boss siya lang isa magdi-decide. Elder lang siya kaya wala pang partner Pag mga partner na, elders na. Mas magandang trabaho itong elders kasi mas maganda pa to sa abogado. Mas maganda pa to sa pilot. Sabi dito, you desire it a good work. You desire na magandang trabaho. Yan ang direct from the mouth of God. Na ito siya nakakaalam. Siyempre, alam niya iba-ibang trabaho sa mundo. Ito alam sinabi niya, magandang trabaho to. Ibig sabihin, parang tinatanong niya tayo, oy, tanggapin nyo na yan. Magandang trabaho yan. Parang ganun lang, hindi yan directly na sinabi, pero tayo na mag-decision. Kasi really na yun. Applyan nyo yan. Pinapakwa niya sa atin, pinapakwa niya sa ating kasarapan. Pinanamnam niya sa atin na masarap pala yan na trabaho. Dinanasa. Desire. Desire.
Kasi gusto ng Panginoon na organisado ang iglesia niya. Yan ang talaga gusto niya. Gusto niya. Kaya binabaliwala natin kung minsan ganyan. Simple lang na bagay pero kung minsan kaya umpisa na natin ituro ito sa mga iglesia. Yung mga ano ko rito, ipadala ko lang dyan sa inyo ang mga PowerPoint sa Organization of the Church. Maganda na masanay tayo rito at saka makuha din natin ang aral o anong dapat natin gawin kasi plano ito ng Diyos. Saka ito ang pinakamagandang plano niya sa kanyang iglesia na maging organisado. So hindi pwede sa Kristiyano ang sabihin niyang ayaw ko sa mga sa elders. Ayaw kong mayroong elders. Hindi pwede. Hindi pa ibang kinontra mo. Kinontra mong Panginoon, plano ng Panginoon yan eh. Okay, plano. Galing sa Panginoon yan eh. May narinig ako nagsabi, ayaw daw niya ng elders eh. Ano ng Panginoon yan? Utos eh. Kaya magtatanong tayo, bakit kaya? Oy, sis, ano yun? Baka di na ina-aim na maging elders. Dito po ba sa Pilipinas, wala pa tayong mga elders sa Churches of Christ? Sa Baguio, sis, meron. Ang Baguio meron na. Baguio. Sa Thailand meron na po sa Bangkok. Isa lang naman yung Church of Christ sa Thailand, sa Bangkok. Kasi 1966 pa yung doon sa Bangkok, sa Thailand. Oo, tagal na sila. Mga elders na sila, tapos mga anak rin nila nagso-serve na rin doon sa church. Ordaneta, meron na rin silang elders. Binalunan, meron. Sa Maynila, dati Lagro, mayroon sila eh. Metro Manila, noon pa, mayroon na rin doon eh. Bago pa ako dito sa wala pa pala ako rito. So, scarce talaga ang kwan. Mahirap eh. Kaya panahon na para mangarap yung mga kalalakihan. Mangarap ka na, Kenneth. Hanggang 40 years old. Mangarap ka na, Kenneth. 12 years from now. Si Brother Neil. Si Brother Neil, yan. Pwede na yan. Habang maaga pa. Maaga pa. Abang maaga. Maunang tatanda si Arnold eh. Habol na lang siya kasi unang tatanda. Habol siya kasi anak niya eh. Anak pa yan. Magkakaroon na rin siya ng anak. Oo. Magkakaroon na. Qualify yan. Pero matagal pa, bro. Mauna ka muna. Kailangan lang damihan niyang anak niya. Paano po pala pag di ba, applicable ba yun sa isang brother in Christ na maging elder kung ang panganay na anak niya ay babae? Di ba po, wala bang yun? Kung babae o lalaki ang anak? Okay lang yun, sis. Basta anak. Basta anak na masunurin. Anak naman na ng palataya. Believing. Babae, lalaki, wala. General yun eh. General yun. Pinpoint na lalaki lang. Okay na? Lang po. Okay. Brother Romel, ikaw na. Nagtago ka na eh. Ikaw na mag-closing prayer. Brother Romel, wala? Pinatay ko na. Sa Brother Romel, dyan pa. Nag-off nga na. Okay. Nag-mute yata.